nagbabalik po ang homepage. Namimilipit sa sakit at halos magpagulong-gulong na sa sahig. Hindi makausap ng matino at namamaluktot sa isang sulok. Wala sa mood at idinadahilan ang sumasakit na puso na minsan dahilan pa kung bakit hindi pumapasok sa eskwela o sa trabaho. Abay, ilan lamang yan sa mga karaniwang pinagdadaanan ng mga kababaihan tuwing may dysmenorrhea. Namin makaka-relate dito. At upang mapagaan po ang pagdadala ng ganitong karamdaman, makakapiling natin this morning ang Executive Director ng Philippine Cancer Society at Face Specialist, si Doc Rachel Rosario. Good morning, Doc Rachel. Good morning. Welcome back po sa homepage. Yes, thank you. Doc, itong topic na ito personal sa buhay ko. Siguro naman kahit sinong babae dumaan sa dysmenorrhea, di ba? At least once in their life. Oo. Siguro kasi hanggang 90% nga pwedeng magkaroon ng dysmenorrhea. Lalo na pag yung bago pa, magkakamens. Kaya nga tinatawag natin to or sinasabi natin na para siyang sakit ng mga teenagers or adolescents. Pero it doesn't mean po na kung middle age ka na, hindi ka na makakaranas. Pwede pa rin. Kaya lang may mga babae na pag nanganak na sila, siguro kasi lumuwag na yung cervical canal, mas hindi na gaano kagrabe yung dysmenorrhea nila or yung iba nagdi-disappear. Tulad ko. Dok, ipa-explain nga po, bakit po ba tayo nagkaka-dysmenorrhea? Bakit may ibang babaeng nakakaramdam ng ganito? Bakit may ibang hindi? Every month kasi, during our menses, meron kasing prostaglandin release, na substance ito, na re-release pag yung lining ng ating uterus nagsished off kasi nagme-mens tayo. So, ito yung may dulot ng pain. And mararamdaman natin minsan na may cramping nangyayari, Parang, di ba yung kirot na parang humihilab-hilab? Oo. Yan. So, yun ang sanhi talaga. Ngayon, yung dysmenorrhea naman, kasi dalawang klase yun. Yung primary dysmenorrhea, yung nararamdaman natin pangkaraniwan na every month nangyayari, na wala talaga siyang ibang cause, kundi yun lang yung process of the menstruation and the prostaglandin na na-form or na-release. Tapos yung secondary dysmenorrhea naman, pag may mga fibroids, may mga bukol-bukol, may infection, at iba pa doon sa uterus. Meron po bang mga babae na predisposed talaga sa dysmenorrhea? Siguro yung mga sabi nila retroverted uterus. And then of course yung siguro mataas yung level ng prostaglandin. And sinasabi nila pag maliit pa yung opening sa cervical canal kasi mahirap magpalabas or mag-extrude ng menses. Kaya nagka-cramps, mas nagka-cramp siya. So, depende rin po ng naturalesa ng katawan. Ito po nakakatawa tong payo na to Meron daw pong sinasabi yung matatanda na huwag kang maliligo na malamig na tubig pag may dysmenorrhea. Totoo po ba to? Siguro kaya nga malamig na tubig, wag na malamig na tubig. Kasi minsan, di ba, pag cold, mas lalong mararamdaman yung cramps. Pero, doon sa mga advices natin, kasi minsan ayaw natin uminom ng gamot, Oo. Meron namang mga pwedeng gawin. A warm bath, can also help ease. Or yung hihiga ka, tapos i-fold mo ng konti yung tuhod mo, maglalagay ka ng pillow, massaging the lower part, of your tummy or yung sa likod, kung saan may masakit, nakaka-relieve din ng pain. Bakit nga po ba kapag nakahiga ka fetal position, bakit nababawasan yung pain? Yung fetal position, pag nakatagilid tayo, kadalasan kasi, pag pain, maghanap tayo ng posisyon where we'll be comfortable. So, for a lot of people, kung saan yung masakit, parang sinusubukan nilang i-shield. Kaya, nagiging fetal position. At itong position na to, siguro for some or for many, nakaka-relieve ng pain. Kaya pala ganun. Normal pala yun. Dok, tanong ko lang po, nabanggit nyo kanina, yun, warm bath, makakatulong, tapos yung massage mo yung area. Ano pa po yung ibang mga home remedies? Kung halimbawa, hindi mo ayaw mo talagang uminom muna ng gamot, ano yung pwede mo gawin para yung iba, sinasabi nila warm tea, or drinking something warm can help it. Gentle exercises, stretching can also help. Pwede din yun. And then of course, music. Kasi anything soothing, parang hindi masyadong ma-stress out kasi nga nagpe-pain na. Pero are there any medicines that you can take or talagang confined ka sa pain relievers?
Sinasabi nila may mga ibang herbal, no? Opo. Medicines na pwede makaka-relieve sa pain or maka-ease. Although, kami naman, the doctors will always say, you have to check with your doctor kung ano itong mga herbals na to. May mga herbal teas kasi na sinasabi nila makakabawas ng pain. Is this something po na kailangan ng intervention ng doktor? Kailan ka dapat magpa-check up? Or dapat mo ba siyang tiisin? O may point ba na kapag lagi-lagi kailangan magpatingin ka na sa doktor? Mas maganda pa rin pag very severe yung pain, magpatingin tayo sa doktor. Ngayon naman, pag yung monthly lang, nawawala lang kusa, alam mo na walang ibang sigurong associated symptoms, no? Na sobrang grabe siya. Pwede naman na you just take pain reliever for it. Di ba sabi mo kanina, Doc, yung isa sa mga secondary cause, kung may bukol. Ayan. Kaya, di ba, yun nga, kung very severe yung pain, or sabihin na lang natin, one check-up with a doctor to just confirm if it's just, the simple kind of dysmenorrhea will probably help, no? At least alam na natin. Doc, final tip po sa mga kababaihan dyan na nakakaranas ng dysmenorrhea buwan-buwan. Okay. Hindi naman kailangan talaga na makaranas tayo nito kasi meron namang mga pwede nating gawin parang ma-relieve, no? Ang kirot. So, siguro, yun pa rin sinasabi natin na one visit to the doctor will probably help you para mabigyan kayo ng advice at prescription kung kailangan talaga. Thank you so much po, Doc Rachel. Samantala, tiyak kayo matatakam at mabubusog. At abangan namin ang mga madiscarding tips sa pagbabalik po ng homepage. Sa homepage.